ating Bible sa Luke chapter 2, verse 8 hanggang 20. At hayaan niyo pong ibahagi sa mga oras pong ito ang pinapakatang the closest people to Jesus. Ang pinakamalapit na tao. Pagkakalit po kayo mga kapatid. Masabi niyo ba sa sarili ninyo na isa kayo sa may pinakamalapit sa Panginoon? Are you really confident saying, Lord, yes, Pastor, I am the one who is the nearest into the heart of our Lord Jesus Christ? Sino po nakakita ng painting ni Leonardo da Vinci? Yung, I think, The Last Supper. Yung stable. Yung, na may nakahilig doon na isa. Kaya niyo po kung sino yung tao na yun. Yun sa Bible, meron talagang mga direktang sinabihan na as in, malapit talaga sa Panginoon. One is David. Di ba? A man after God's own heart. You know what? If God identify you, na ikaw yung isa sa pinakamalapit sa kanyang puso, how do you feel? Na ina-identify ka ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ang gumawa ng lahat at sabihin niya, you know what, Lucel, you are the one who really near in my heart. How sweet, di ba? Doon pala makita natin, even in the Old Testament, that God is really, siya yung Diyos talaga na nais makipag-ugnayan sa kanyang sanlilikha. Di ba? Ito papakita ng Panginoon natin na our God is really a relational God. Kaya ang tanong ko ngayon, sino kaya? Do you really agree? Or do you really confident say that, yes, Pastor, ako ay masasabi ko isa sa mga pinakamalapit sa puso ng Panginoon. And maybe the next question is, what are the proven? O ano yung mga ebidensya na nagpapatunay na malapit ka talaga sa puso ng Panginoon? Ay po, ito po yung ating i-discuss. At tingnan natin, ano ba yung mga naging pakinabang, ano ba yung mga naging reaksyon, or na-experience ng mga taong malapit sa puso ng Panginoon. So, sabi sa Luke chapter 2, verse 8 hanggang 20, basahin po natin. If you have Bible or Bible application, open natin sa Luke chapter 2, verse 8 hanggang 20. And say amen po sa mga nakita at sabay-sabay po ating basahin. Ayan, parang mahina. Amen. Hindi ako mag-amen. Amen. Dapat with confidence, di ba? Especially pag we are reading the Word of the Lord, kailangan basahin natin ng may pagmamahal at may kumpiyansa. Okay, so let's read. I'm reading in the new NIV or International Version. New International Version. Okay, sabi dito, and there was shepherds living out in the field nearby, keeping watch over their flock at night. Verse 10 said, an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. You know what? As I meditate the verse 9, di ko ma-imagine kung anong klaseng liwanag at kung anong klaseng glory ang nakita ng mga shepherd na ito. I cannot imagine. Then sabi doon, they were terrified. Of course, the first time na makita ng anghel, makita ng liwanag, galing sa langit, the first reaction ng mga taong ito is matakot. Pero yung takot dito ay hindi yung takot na parang sinisingil ka. Di ba? Sa yung utak, hindi ganun lang. Or yung takot na parang may multo sa hindi. Isang takot, sabi doon, sabi ng mga scholars, the reverent respect. No? Yung parang honoring the Lord during that encounter. No? Isang talagang matinding yung word na fear of the Lord. But the angel said to them, so may mensahe ang Panginoon, nagpakita yung glory ng Panginoon, nakita nila, and nagsalita ang anghel. At meron palang mensahe ang anghel sa mga pastoral. Sabi doon, do not be afraid.
I bring you good news of great joy that will be for all the people. Imagine, isang mensahe na magbibigay ng kasiyahan, hindi lang sa inyo, kundi sa lahat ng taong nakakarinig nito. It is a message to the whole world. At ang mensahe nila, noong panahon na ito, ay ang mga pastor, the shepherds. Then sabi nito, today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ, the Lord. This will be the sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and laid in a manger. Yan yung mensahe ng angel sa mga shepherd. Then sabi doon in verse 13, suddenly a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying. So una, isang anghel lang nang ipag-usap sa mga pastor. At yung anghel na ito, meron siyang isang mensahe na sabi niya, para sa lahat ng tao. Pagkasabi niya ng mensahe ito, biglang naglabasan, sabi ito, naglabasan ano? Actually, the word, the heavenly host is, if you try to get that in the original text, is about legion. Alam niyo bang legion? Ilan? 1,000. Napakaraming anghel. At ang mga anghel na ito, isa lang ang kanilang binibigkas. They are singing or they are proclaiming just a word sa nang sabay-sabay. Parang Christian worship, no? Kaso nga lang minsan, hindi nagkakasabay-sabay. Diba? Diba? Parang gano'n, diba? 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 Ano yung sinasabi ng mga anghel na ito? Glory to God in the highest, and on earth peace to men. Ito, matindi. On whom His favor rests. Kapayapaan naman sa tao kung saan binibiyayaan niya. Ibig sabihin, not all men have peace in God. To those who have favor by the Lord. And I believe the shepherd understand that they are the one who give favor by God. Why? Nasaksihan nila itong angelic presentation na ito. Sa tanan ng buhay ko bilang isang pastor, ni isang anghel, hindi pa ako nakakita. Mga kapatid. Sinasabi lang may guardian angel daw. Well, I never met my guardian angel. Yeah? I don't know kung meron na kayong nakita anghel. Ha? Tuloy natin mga kapatid. Verse 15 said, when the angel had left them and gone into heaven, so natapos na yung presentation, natapos yung celebration, all the angels now are already gone, and nasa langit sila. Ano yung next? The shepherds said to one another, sabi, let's go to Bethlehem and see these things that has happened, which the Lord has told us about. Sabi dito, verse 16, so they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Was mananayo. Sino yung sinabi ng anghel na dumating, pinanganak? Isang Kristo, isang Panginoon, isang manunubos, pero nasa sabsaban. Okay? That's how the Bible presented the Lord Jesus Christ. Isang tagapagligtas, isang manunubos, isang Kristo, pero nasa sabsaban. When they had seen Him,
They spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Yun na tayo mga kapatid, shepherd are considered an outcast. Hindi pininiwalaan yung mga kinukwento. Kaya pag nagkwento tungkol sa Diyos, hindi ka paniniwalaan. But in this moment, the Bible tells us plainly na itong mga shepherd ito, pinaniwalaan yung kanilang binalita. Ibig sabihin, when the shepherd testify about what is happening, what they have seen and experienced, parang nakita ko yung expression nila talaga, maybe they are enthusiasts and there's something really, maramdaman mo na totoo yung sinasabi nila. Verse 9 said, but Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Verse 20 said, the shepherd returned. Ano po yung nangyari sa mga pastor na ito? Glorifying, praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. What a wonderful Christmas encounter sa oras na ito. Kung bibigyan ko ng isang kataga or isang linya ang ating binasa, Christmas is not just celebration. It is an encounter to the living Savior. Amen. May po. Ano may po? Kapatid, manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, sa mga oras po ito, salamat po sa iyong salita. Sa binasa po namin, mga salita mo na nagbibigay po sa amin, Lord God, ng pagkunawa kung ano talaga, Panginoon, yung sitwasyon na iyong pinanganak dito sa mundong ibabaw. At nabasa po namin, Panginoon, na ang unang nakasaksi, Lord, sa iyong panganakan dito sa lupa ay mga pastol na kung saan matyagang nagbabantay ng kanilang mga. Lord, give us the wisdom and understanding bakit ang mga pastol ang pinili mo na unang makasaksi sa panganakan mo, Lord, ito po sa lupang ibabaw mo. May you give us the understanding of this story about your nativity. So that, Lord God, patuloy po na makita namin ang mensahe mo sa araw po ng Kapaskuhan at ng Christmas na ito. We give you thanks and honor you in Jesus' name. Amen and amen. So ano po yung mensahe ng story na ito na ating pong binasa? Kaya po na ating pong title, who is now the closest people to Jesus? Sino ngayon ang pinakamalapit na tao kay Jesus according sa ating binasa? Sino ba talaga ang pinakamalapit na tao kay Jesus? Sa ating pong binasa, mga kapatid, pinapakita na ito yung panahon na kung saan ang lugar ng Bethlehem ay hindi po siya bakante o walang tao. In fact, if we try to read verse 1, chapter 2, ito po ay isang declaration ng census ng Emperor of Rome. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng mga tao ay nag-uwian sa kanyang mga bansa, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga probinsya upang iparehistro ang kanilang pangalan. So this day is a very crowded and busy day. Lahat ng mga tao nag-uwian, lahat ng mga tao pumunta sa kanilang mga sariling mga bayan upang magparehistro kasi nga para matupad nila ang decree ng Emperor ng Roma. So lahat ng bahay ay puno.
pati nga bahay patuluyan, punong-puno, in which wala man lang naging lugar ang ating Panginoon. Very crowded during this time. Para bang may sale sa Costco, di ba? Para bang may mga grand opening ng isang magagandang mall. Very crowded. Napakaraming mga tao, para bang may concert na mangyayari ang mga K-pop, no? Para bang talagang dinudumog. Ganun po ka-crowded yung panahon na yan. And ang bawat isa, they are very busy, hurried, and rushed. Maybe ito yung panahon na rin na kung saan may mga pamilya na nag-reunion. May mga magkakamag-anak na nag-celebrate, at may mga tao na rin na sinasamantala pagkakataon para mag-happy-happy. Narinig ko po sa isang Pilipino na pag daw may namatayan ng isang pamilya, parang ito na rin nagiging pagkakataon. Nagsama-sama sila. At after ilibing, minsan nag-reunion na rin. Ano ba nangyari po sa clan namin? Para bang kailangan pa ng isang may matinding mangyari para magkasama-sama ang buong pamilya. So ito po yung sitwasyon, mga kapatid. It's very busy moment. Ang daming mga tao, maybe lahat mga kasulong mo ito, talagang nagmamadali, no? Talagang lahat sila ay may mga pupuntahan. Very busy, they are hurried because of the census. At ayon sa pagkasalaysay ni Lucas, sa kapanganakan ng Panginoon Jesus, may isang grupo ng tao na binigyan niya ng diin sa ating kwento. Sabihan ko kanina, may group of people na binigyan ng diin ni Lucas. Remember, si Lucas ay isa po siyang historian noong 1st century. Siya po yung talagang nag-imbestiga, siya po talaga yung nag-aral, nag-interview, naghanap ng mga taong credible na mga eyewitnesses ng Panginoon ng kanyang kapanganakan. So sino po itong mga grupo na ito na binigyan din ni Lucas? Hindi po sila yung mga pare, hindi po sila yung mga scholar, at lalong hindi itong mga opisyal ng lipunan. Kundi ano ang sabi ng Bible? In verse 8, chapter 2, sabi doon, and the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. Alam niyo po, kung tinignan po natin yung geographical location ng mga shepherd na ito, going to the town of Bethlehem, ang saya po ng mga stories about 1 to 2 miles away. So, ibig sabihin, labas sila ng komunidad. Doon sa city, sa sentro, no, ang mga tao busy-busy, ang mga shepherd, nasa labas lang sila ng city, they are just doing their job. Quietly. Maybe for how many years? Sa dami ng taong malapit sa Bethlehem, sila ang unang inilapit ng Diyos kay Jesus. Maybe this shepherd they're feeling outcast, hindi sila pinapansin. You know what, narasyon na ba yung minsan na parang wala ka lang, dahil mahirap ka, parang hindi ka binibigyan ng pansin ng mga tao. And this is the shepherd during that time. They are really a poor people. Kasi nag-alaga ng mga kahit yung panahon na yan, yung mga tao talaga sabihin natin, they are in the marginalized in society. Kasi hindi pwede mag-alaga ang mga gobernador, yung mga anak ng mga opisyales ng lupa sa parang napakadelikado kasi noon. Ang gumagawa lang talaga niyan, yung mga tao dyan, yung mga buwis-buhay na trabaho, ay yung mga tao talagang in the midst of survival. Di ba? Hindi kasabihin mga Pilipino pag nagigipit, sa Mumbai kumakapit, di ba? Pag nagigipit, di ba? Sa patalim kumakapit. Maraming mga Pilipino talaga na nag-abroad na buwis-buhay din. Tama ba? Yung mga EPS natin, mga buwis-buhay itong mga ito. Iba yung mga napupunta po pa niya. May nagbubuhat ng truck, di ba? May nagbubuhat ng mga balde. Yan pa lang kay Abe kung ano yung ginagawa nila sa kumpanya nila, Abe. Mukhang kayahay lang, di ba? Nag-aatik na ba ng chicken? Yun na ba, di ba?
Mga kapatid, maraming mga kababayan natin nag-abroad, buwis-buhay talaga ito. Yung malayo ka lang sa pamilya, isang buwis-buhay yan. Kasi bakit? Kung may anak ka, hindi mo nakita yung anak mo. Kung siya sa hospital, malayo ka, hindi mo magagawa puntaan agad. So how much this shepherd? Ganyan naman nila ang sitwasyon, ganyan naman nilang buhay. Walang pumapansin, wala man lang bumabati sa kanila, maybe dumaan ang mga birthday nila, wala man lang nagsasabi, happy birthday to you. But you know what? In the midst of your situation, sa malungkot nilang sitwasyon, sila ang unang inilapit ng Diyos para saksihan ang pagkasilang ng tagapagligtas. Grabe. Kung mga kapatid, no, sa isang event, sa isang five hotel na sabi natin na restaurant, no? Nandoon yung mga VIPs. Tapos biglang tinawag ng boss yung isang janitor. Ikaw yung maunang papasok. How do you feel? Anong pakiramdam ng gano'n? Harap na yung mga shepherd. No? Grabe. Kaya ang tanong, kung maraming taong malapit kay Jesus noon, nung panahon ng kwento na ito, bakit iilan lang ang tunay na nakalapit sa Kanya? What is the reason? During that time, according sa isang, sabi ni Eusebius is one of our church father in the 1st century, 2nd century. Sabi niya ganyan, yun the time, Bethlehem population is around maybe 1,000. Sa 1,000 populasyon, mga 4 lang na mga tao ang nakasaksi sa kapanganakan ng Panginoon Jesus. Ang tanong, bakit? Bakit? Malapit naman sila eh. Hindi naman sila malayo sa Panginoon. Pero bakit kukunti lang ang tunay na nakakalapit sa Panginoon? So today also, many people are celebrating Christmas. Sino may regalo dito? Sa mga inaanak ninyo? Or mga inaanak, pas muna. Maraming bayarin sa inyo. Ito itong mga mayroon ng mga hinahanap. Meron tayong Christmas party next Sunday. Tama? Meron ba kayong mga nahandang mga regalo? And let's celebrate this Christmas with gift giving or exchange gift. So too many people today out the world celebrating Christmas. Diba nga, meron pang simba, di ba? Meron pa tawag na simbang gabi. Madaling araw naman yun, di ba? Many people today are celebrating Christmas, feeling nila they have the right or they have the, you know what? Parang meron silang reason to celebrate dahil nga meron nga namang Savior, di ba? Pagmamahalan, pagbibigayan. Ito yung natural na pag dumating ang Christmas, ito yung lagi mong naririnig. Pero ang tanong, tunay ba talaga silang nakakalapit kay Jesus? That's the question. We can celebrate the Christmas, we can give, exchange gift, maghanda tayo ng Noche Buena, masarap pagkain, pero ang tanong, totoo bang nakakalapit ka kay Jesus? Year after year, gift after gift, party after party, bonus after bonus, no? Celebration after celebration. Pero ang tanong, tunay nga ba na nalalapit kay Jesus ang bawat isa sa tuwing sineselebrate natin ang Christmas? Are you really more closest to the Lord? Mas lalo ka man naging close sa Panginoon the more you celebrate Christmas.
Tunay nga bang nalalapit kay Jesus, nakikita at naranasan siya? So sa kwento ating nabasa, mga kapatid, may mga taong sadyang inilapit ng Diyos kay Jesus. Pero ang mga taong ito, nung panahon nila, ay hindi pinapansin ng karamihan. These people, during that time, maybe they are outcasts. They are considered poor in the society. Walang pumapansin sa kanila. But you know what? Those people are the one who called by the Lord to witness the Savior of the world. So, ano dapat ang ating matutunan sa mga bagay ito? Ano ba yung mga malapit o nilapit ng Panginoon ng mga tao kay Jesus? Of course, walang iba ang mga shepherds. Ano po yung nangyari sa buhay ng mga shepherd nito? Hindi nga binigay yung pangalan di ba? What are the experience of the shepherd nung sila po ay inilapit ng Diyos sa tagapagligtas ng sanlibutan ito? Tignan po natin. Malapit, pero hindi pinapansin ng mundo. Yan po yung isa sa mga makita natin sitwasyon ng mga apostol. Ang mga apostol panahon ng Biblia ay hindi sila acknowledge gaano sa lipunan dahil klase ng trabaho at estado nila sa buhay. Tinuturing silang marumi. In the book of Leviticus, they are prone sa mga bagay na pwede nilang mahawakan, matapakan, kaya sila ay maruming mga tao. Sila ay mga dukha, sarat sa buhay, mga aba, at walang kakayahan o kapangyarihan o boses man lang sa lipunan. That's how shepherd during the time. Hindi sila pinapansin. Maybe, mga siguro iniiwasan. Sige, mabaho ang mga, sino naranasan itong magpastol man lang ng baka, kambing, kalabaw, baboy. Try nyo na ba? Iba ang amoy, di ba? Hindi pwedeng hindi ka mangamoy baka kung nagpapasol ka ng baka. So maybe the shepherd, ganito, malayo pa lang amoy mo na. Ay, yan, yung mga pastol na yan, di ba? Hindi man lang nag-deodorant, hindi man lang, they have no proper hygiene. So ang mga pastol, mga kapatid, ay mga ordinaryong mga tao lang. Madalas binamaliit nasa labas ng religyosong sentro nung panahon na yon. They are outside in the center of worship, which is the temple. Pero the good thing is, malapit nga ang mga tao sa Bethlehem, pero meron inilapit ang Diyos sa ating Panginoon. Yan ay ang mga pastor. So para minsan, buhay ng OFW, buhos na buhos ang inyong mga pagtatrabaho, pagod na pagod kayo sa araw-araw, malayo sa pamilya, pero kadalasan minsan hindi rin kayo napapansin ng inyong mga pamilya. Tama? Papansin lang kayo pag kinsenas katapusan na. Di ba? Kumusta ma? Kumusta pa? Di ba? Bakit gano'n ang buhay? Samantalang kayo ay buhos na buhos ang inyong pagtatrabaho, tapat nagtatrabaho araw at gabi. Sino dito nung nasa Pilipinas ka pa, wala ka anong kamag-anak? Wala ka anong kilala? Di ba? Pero nung nag-post ka na, welcome Kim Chilan, di ba? Bigyan din dami nag-PM sa'yo, di ba? Hoy, pre, nasa Korea ka na ba? Di ba? Hoy, ganyan, buhay mo dyan. Eh, nag-live pa si Joey. Lalo to rin dami nag-PM sa kanya. Nag-live pa naman eh. Di ba? Ha? Diba sabi nga ni Chinkitan? Money is relative, sabi niya ganyan. The more you have money, the more you have many relative. Ito pinatotohanan mga kapatid. Ito po yung totoong nangyari sa mga pastol na ito. Hindi siya napapansin sa lipunan. Pero ang Diyos mismo ang nakapansin sa kanila. So mga kapatid, ano po yung ating natutunan sa kwento ng mga apostol? What is the truth behind this scenario?
Madalas kumikilos ang Diyos sa mga taong hindi napapansin o pinapansin ng karamihan dito sa mundo. Ano sabi ng Bible? God is near to those who are broken-hearted. Ang Diyos ay malapit sa mga taong, alam mo yun, yung was broken-hearted. Hindi yung labasted, ay ba yun? That's the meaning of the Bible. Sabihin ito yung mga taong mga talagang wala na silang, kumbaga parang they have in the situation in which they're really broken because mahirap sila, wala silang magawa. So dito pinapakita sa katotohanan, ang Diyos ay kumikilos sa mga taong madalas hindi pinapansin ng karamihan dito sa mundo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kaya huwag ka nang papansin. Huwag ka nang bida-bida. Kasi bakit? Lahat tayo ay lubos na mahalaga sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Diba? Kaya dapat pag anak ka ng Diyos, hindi na dapat ipabida. Mahalaga na tayo sa harapan ng Panginoon eh. Huwag ka na tayo bida-bida. Kasi bakit? Lahat naman tayo bida sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Lahat naman tayo talaga ay minahal ng Panginoon. Wala siyang itinali sa atin. Wala naman dito na si Jesus lang ay ipinakula ang kanyang kamay sa isang group of people. Wala. Siya ay namatay sa lahat para sa atin. So, lubos na mahalaga tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya ang tanong, kung kumikilos ang Diyos malapit sa iyo, ang tanong is, mapapansin mo ba siya? O baka masyado ka lang abala sa mga bagay-bagay? If God is working now near you, mapapansin mo kaya siya? O katulad nung time ng Bethlehem, people are very busy on their life. Only the shepherd ang nakanotice sa pagdating ng ating Panginoon. Kung kumikilos ang Diyos malapit sa iyo sa mga oras na ito, or may sinasabi ng Diyos sa iyo sa mga oras na ito, tanong, mapapansin mo kaya siya? O masyado kami sa nag-aabala sa mga iniisip mo, you are thinking many things, you are so busy in your life, in yourself, in your goal, bakit di mo siya napapansin? Kumbaga, dumating na yung biyaya mo, binigay ng Panginoon sa'yo, kaso nga lang, hindi mo siya napansin kasi bakit? Napaka-busy mo kasi. Ang dahil mong iniisip, ang dahil mong inaalala. So, maganda sa kwento, malapit ka sa Diyos, at tunay mo pang maranasan ang kanyang presensya. This is the good thing about the story. Malapit ka sa Panginoon, hindi mo lang narinig ang kanyang mensahe at mararanasan mo pa ang kanyang presensya. So malapit at naranasan ang kaluwalhatian at presensya ng Panginoon. Ano sinasabi doon sa verse 2 and 9? Sabi doon, an angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone around them. Kapatid, hindi lang sila inilapit ng Panginoon, ng Diyos sa bagong sinasanggol, naranasan pa nila ang presensya at kaluwalhatian ng Diyos. This is very mysterious. If you are secular, if you are a little bit atheist, secularist, or naturalist, hindi mo paniniwala itong mga bagay na ito. Only those who are believing in the Lord Jesus Christ will understand this kind of event. Biglang nagpakita ang anghel, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagdiwanag sa gitna ng dilim. Natakot ang mga pastol. But that's normal reaction pag ikaw ay nasa kapanalan ng Panginoon. Pero ano sabi ng anghel? Huwag kayong matakot, may dala akong mabuting balita. This is a majestic experience of God's amazing glory and presence. At walang ibang naka-experience nan, hindi ang mga pare, hindi ang mga gobernador, hindi ang mga VIP ng panahon na yon, ang mga taong outcast in the society. They are the one who experience
the presence and the glory of God sa buhay nila. Lowly people, an ordinary night, and routine work, but met by extraordinary, powerful Almighty. Sabi itong mga taong tinanong nila talaga, mga anak ko, ang lahi talaga natin ay isa ng pastor. Ito na ang magiging buhay natin. Ordinary night. The work is ordinary. Bantay ng mga tuba para sa mga predator. Day after day, night after night, umulan, bumagyo, nandoon sila. But you know what? In the needs of their situation, they meet an extraordinary and powerful Almighty. Minsan mga kapatid, madalas mong makakatagpo ang Panginoon kung saan tayo ay nasa pinaka-lowest part of our life. Di ba masarap makatagpo ang Panginoon yung time na kung ba bagsak na bagsak ka? Yung parang wala ka na mapupuntahan. You are in the verge of situation na parang, Lord, ano ba talaga ang plano mo sa buhay ko? Parang everything that I'm planning now is collapsing. Yung mga plano ko nung parang hindi nangyari. Yung mga sitwasyon na dapat meron ako, dapat wala ngayon. You know what? On that moment, if you have an open heart, God can lead you on that situation. You say, sa mga shepherd na ito. What a wonderful night for the shepherd during that time. So, na yung katotohanan sa ating kwento. The truth about is, hindi ka katatagpuin ng Diyos para gulatin or takutin, kundi para iligtas at patunayan na ang mga promise niya ay mangyayari. I-confirm sa atin yan ng Diyos. If you are holding now God's promise in you, just wait to the Lord. Sooner or later, the Lord will come in you and He will tell you, anak, yung mga pangako ko na pinangahawakan mo, gagawin ko yan at mangyayari. Amen po ba? Amen. Dahil sa iyong Diyos na hindi nagbabago kailanman. Sa iyong Diyos na tapat kailanman. Sa iyong Diyos na pagkakatiwalaan kailanman. Kapag ginulo ng Diyos ang routine mo, like what happened to the shepherd, ano kaya ang magiging response mo? Natakot? O mas lalong manalig sa Diyos? Minsan, kala mo nagawin ng buhay, biglang nawalan ng trabaho, biglang binangya sa pamilya. You know what, sometimes your life is going okay, kasi suddenly may napakalaking problema. Ginugulo ng Diyos yung routine mo. Okay na, di ba? Adjust ka na, maganda na, masaya ka na, you have planned everything. Tapos suddenly, in the midst of that, may biglang nangyari na hindi mo inaakala na magugulo ang buhay mo. Tanong mo sa'yo, ano magiging response mo? Natakot ka? O mas lalo kang magtitiwala sa Diyos na mga Panginoon? Yung pagiging malapit ng mga pastor kay Jesus ay hindi lang nagatid sa kanila ng karanasan upang maranasan nila ang matinding presensya ng Panginoon, kundi nagkaroon din sila ng isang agarang pagsunod sa sinabi sa kanila ng anghel. Malapit pero may desisyon na magpatuloy at agarang sumunod sa Panginoon. Ito ang mahalaga sa mga pastor. Hindi na sila malapit sa Panginoon. They have the decision na magpatuloy sa sinabi sa kanila ng Diyos. Hindi nila binaliwala. Right after the angel goes to heaven, anong ginawa ng mga shepherd? Let's go! Ipagpatuloy natin yung ating narinig na mensahe sa mga anghel. Sabi doon, when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go
to Bethlehem and see that the thing that had happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby was lying in the manger. So nasaan yung mga tuma? Iniwan nila mga kapatid. Kasi bakit isip nila, Lord, itong mga tumang ito iiwan namin, ito naniniwala kami, Lord, hindi sila makakahama. Why? Because they have the immediate decision na ipagpatuloy ang ibinigay sa mensahe ng Panginoon para sa kanila. Malapit sila sa Panginoon, pero mas may desisyon na magpatuloy at agarang sumunod sa Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, ang sarap talaga magpatuloy sa Diyos. Sabihin niyo naman may conviction. Ang sarap talaga magpatuloy sa Diyos! Amen ba? Sino rito minsan, tola na-discourage na kayo mag-church? Kasi ang daming mga pangit na ugali sa loob ng church. Diba? Yan daw yung mga survey, mga pinaka-discourage sa mga Kristiyano, lumilipat na sa Diyos natin. May mga pangit na nakita, may mga hindi maganda, hindi napagbigyan. You know what? Yung mga reason, hindi napansin, umalis. You know what? Based on the survey, yan daw yung mga reason bakit may mga hindi nagpapatuloy sa church. Hindi nakukuha yung gusto. Yun ba yung ating pagpipresenta ng buhay sa Panginoon? Na sa mga munting mga bagay lang, gumi-give up tayo? Paano tayo makakarating? No, sa finish line, kung ganyan ang mentalidad ng mga Kristiyano. Christ finished His cross. Tandaan natin, si Kristo nga mismo yung kanyang krus tinapos niya hanggang sa bundok, hanggang sa bundok. Hindi siya nagdalawang isip na tapusin kahit na siya hinakagupit. Ang daming dugo na lumalabas sa kanya. Ang dami siya makulap, but he continued the journey of suffering until the end of his life, the cross. Hindi sinabi na, walang yan talaga itong masundan na ito, pinaghahagupit ako. Hindi ganun sinabi ng Panginoon. Walang yan talaga itong bayan Israel na ito. Sinisave ko na nga sila, kaya kapag ginawa sa akin, hindi ganun ng Panginoon. He know His mission. Kapatid, you know, bukusan ng Panginoon yung puso niya ngayon. Kung gaano niya kanyang kamahal, tignan mo na lang yung kanyang dinaanan sa krus ng Kalbaryo. In just a simple statement sometimes, you acted like parang hindi ka na pinaburan ng Panginoon. May nakita ka lang na hindi maayos. That's already the conclusion for you to not join to the fellowship, go other places. Anong justisya to? Wala mga apostol, ay mga pastor. Hindi na natili sa tenga yung kanilang narinig. Anong ginawa nila? Pinapunta sa puso at gumawa sila ng action. Patuloy sila sa sinabi ng anghel. Ayon sa kwento ng Biblia, umalis ang mga anghel, ibig sabihin, tinapos na ang mensahe, pero mga pastor, they have the decision to do what the angel told them. Kung mga kapatid, no? Parang mga mensahe ng mga pastor every Sunday. Alam mo sa inyo, sa panglimang pastor na ako sa kongregasyon na ito, alam ko, napakarami ng mga mensahe sa inyo ang Panginoon. Amen ba? Nangusap, umaray kayo, totoo, ako yun. Nangusap sa inyo ang Panginoon. Pero tanong, after nun, paglabas nyo ng building na ito ulit, anong gagawin niyo? Back to the word, back to normal. Pag nasulod sa ibahan, amen ng amen. Pero paglabas mga kapatid, kumusta? Dala pa rin ba yung mensahe? Still willing to do the will of the Lord outside this building church? Or back to normal? Kapatid ng mga pastor, hindi sila ganyan. They have the decision. And the word agara, sumunod sila sa sinabi ng Diyos. Ilang beses nang pinag-usapan ng Diyos sa buhay mo?
How many times God spoke to you personally? Convict you. The question is, ilang beses na rin bang sinunod ang pautos ng Diyos na yan sa buhay? Ilang beses na? So ang Christmas ay hindi lang isang tradisyon o selebrasyon, kundi pagpapakita ng tunay na pagsunod sa mga kapahayagan ng Diyos sa ating buhay. Ang kapanganakan ng Panginoon, kapahayagan ng Diyos sa mundo ito. That's why we have the celebration of this Christmas. Ang tanong, ano yung pagsunod na ginawa mo sa kapahayagan ng Diyos na yan? Ang revelasyon ng Diyos ay laging may kaakibat na pagtugon. When God reveals something in you, dapat may kaakibat yun na pagsunod. Kasi ang tanong, meron bang nonchalant Christian? Ha? Yan yung word nonchalant. Yung parang walang pakialam, di ba? Bumabagyo na, di ba? Lumilintod na, parang wala lang sa kanya. Nonchalant ka eh. Di ba? Ako din, anong sabi ng Bible? Sa mga tumanggap kay Kristo, ang sino mang nakipag-isa kay Jesus ay isa ng bagong, ibig sabihin may buhay ka. So you have the life. So you are not nonchalant. May buhay ka na bagong ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ang tanong, if God reveals something in you to do something, maybe a direction, maybe a wisdom, maybe more knowing the Lord, tanong mo sa inyo, paano ko tumutugon dyan? Are you ignoring? Ilang beses ka na ng tinext na kumatin ng church? Are you ignoring? Ilang beses yung salong pastor, kayo magbasa ng Bible. Ilang beses niya? Did you read your Bible? Did you do your daily devotion? Kasi makapalit kung susundin niyo yung mga bagay na yan, hindi naman kinakayaman ni pastor yan eh. Amen ba? Hindi naman kinakayaman ni pastor yung mga sinasabi. Hindi naman kinakayaman eh. Magbasa kayo ng Bible, turuan kung paano mag-interpret ng Bible, sumunod kayo, we have discipleship in this church. Hindi naman kinakayaman ni pastor yung mga bagay na yan eh. Yan kasi ang revelasyon ng Diyos kay pastor. To equate the same and to do the work of ministry. Yan ang panawagan ng pastor. Kaya dapat, ang mga niligtas ng Panginoon, ang mga pinagpala ng Diyos, binigyan ng panibagong buhay. Pag meron ng Bible study church, may prayer meeting, dapat kayo ang mga excited na pumunta. I know. We are in this country na pali-pali ang buhay. Kailangan magtrabaho. Pero tandaan natin mga kapatid, ang Diyos din naman ang naging rason. Bakit tayo nagsama-sama ngayon? Amen po ba? Amen. Kaya karapat dapat din ng Panginoon na bigyan natin ng pahanay. Pakatawag din sa taas. Tuloy ko na sa taas, patinawag tayo. We have 4 p.m. mga kapatid. I will make this good. Ang tunay na pananampalataya ay mabilis kumilos kapag kilala nito ang tinig ng Diyos. Amen po ba? Ang tunay na pananampalataya ay mabilis kumilos kapag kilala nito ang tinig ng Diyos. If you have a genuine faith to the Lord and you heard the voice of the Lord, walang patumpik-tumpik yan. Diretso yan. Walang delay. Diba sabi nga, delayed obedience is also disobedience. Kaya nga, the longer you delay, the harder you obey. Delayed obedience is also disobedience. So, ang higit sa lahat, ang paglapit sa Panginoon ay hindi lang para maranasan ang kanyang presensya, makita at masunod ang kanyang kalooban, kung hindi, ito po yung nangyari sa mga apostol. Nagkaroon din sila ng tunay na pagbabago ng buhay. O yung pang-apat,
malapit at may tunay na pagbabago sa buhay para sa glory ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na baguhin tayo para magbigay ng kaluwalhatian ang ating buhay sa Kanya. Ano ba? Tinawag ng Panginoon at baguhin at bigyan ng Kanyang Espiritu upang ang ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Kanyang paningin. In Lucas chapter 2, verse 17, 18, and 20, sinasabi doon, when they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. Verse 18 says, and all who heard it were amazed at what the shepherd said to them. Verse 20 said, the shepherd returned, anong nangyari? Glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Pagdating nila kay Jesus, hindi sila nanahimik, naging tagapagsalita sila ng mabuting balita, naging buhay nila ang papuri at pagsamba sa Panginoon. The shepherd now, their worship is become now a lifestyle for them. Isang uri ng pagpupuri na danas-danas ang presensya at pagsama ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, ang tunay na diwa ng Christmas ay hindi lang isang celebration, bigay ng regalo, o party-party, kainan, sharonan, o magpatian ng Merry Christmas. Kung hindi, isa itong encounter at malalim na karanasan sa kanyang presensya. Amen po ba? Kaya mga kapatid, itong Christmas season na ito, maranasan natin ito. Ang katotohanan ng diwa ng Pasko. Ang tunay na encounter kay Jesus ay may kasamang totoo ng buhay na pagbabago. And this I think what is Christianity is all about. If you're a Christian, you have a life testimony na nagbabago ang buhay mo para sa Panginoon. Malapit ka ba kay Jesus sa lokasyon o sa relasyon? Maraming mga Christian present every Sunday, they are active in the ministry, pero tanong, malapit pa talaga sa relasyon o performer lang bilang isang Kristiyano? Praise now your proximity to the Lord. Gaano ang kalapit sa Panginoon ngayon? Sa lokasyon lang ba? O sa isang relasyon? Diba sabi nga, action speaks louder than words. Ang tunay na pagbabago ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa at patuloy na pagsunod sa kalooban at naisin ng Diyos. Sa madaling salita, may life testimony ang Diyos sa buhay mo dahil sa iyong pagbabago. So maraming tao sa Bethlehem, pero ang pinakamalapit kay Jesus ay hindi ang pinaka-importanting tao sa panahon na yon o sa mata ng mundo, kundi ang available at pinakahandang sumunod sa mundo. Mga kapatid, Jesus is just like around the corner. But the question is, are you available for Him? Diba sabi ko nga naman, the greatest ability that God given us is not your gift, is not your talent, is not what you have, is your availability. Na pag ang Diyos ba ay naggumawa, nagparamdam, are you available para tignan mo at gawin ang kalooban ng Panginoon? Mga kapatid, malapit si Jesus just around the corner. But the question is, are you willing to seek and available for Him? Ano sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita? Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Malayo ba ang
sa'yo ngayon? Feel mo ba? You are far to the Lord? Lord, ito nararamdaman. Sabi niya sa James, o sa Santiago chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Ibig sabihin mga kapatid, God is waiting our availability. God is always available. Amen ba? Amen. But God is waiting our availability. Ang tanong, available ka ba? Baka masyado kang busy sa buhay. Masyado kang busy sa mga plano mo, sa trabaho mo, sa mga bagay-bagay sa mundo ito. Hindi ka available eh. But the good thing about this is, lumapit ka lang sa Panginoon. Make time to the Lord. Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, at lalapit din sa iyo. Hallelujah. Huwag manatiling malapit, pero hindi nagbabago. Iwan ang field, sumunod agad sa Panginoon. That's what happened to the shepherd. Hindi na sila lumapit sa Panginoon, iniwan pa nila kung ano yung meron sila para lang mas makita at masunod ang kalooban ng Panginoon. At after that, pinahayag nila ang naranasan at nakikita sa Diyos. Hindi nilalapit ng Diyos ang tao kay Jesus. Dahil sa ano? Posisyon, kaalaman, o kapangyarihan. Kundi sa kababaang loob, pagiging handa at agaran. Gusto mo malapit kay Jesus? You want to have a close relationship to our Lord Jesus Christ, to our Savior? Dapat meron tayong kababaang loob, pagiging handa at agaran. Ito yung mga tao na inilapit ng Panginoon nung po siya ay tapanggap. So, pagiging malapit kay Jesus ay hindi aksidente. Ito ay isang intentional na pagtugon sa Kanya. Amen po ba? Ang paglapit sa Panginoon ay hindi aksidente. Yung isang intentional na paglapit mo sa Panginoon. Kaya po lahat tumayo at manalangin.